Muli po nakapagtala ng panibagong volcanic earthquake ang Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na 24 oras. Ayon po yan sa latest update ng T-Box nitong Biyernes ng umaga, Marso 21. Bukod dito, umabot po sa 893 na tonelada kada araw ang ibinugang sulfur dioxide o SOFRE ng naturang bulkan. Namataan rin po ang mahinang pagsingaw ng gas at singaw ng tubig o foam na umabot naman sa 5 metro o 500 metro ang taas at tinangay ng hangin patungong timog kanluran. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at mahigpit pa rin ang paalala ng ahensya sa mga residente sa paligid ng volcano na iwasang lumapit sa main crater. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, nakatakdang muling tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay po sa inisyal na pagtataya, inaasahan tataas ang gasolina ng 60 centavos hanggang piso, habang ang diesel naman ay 10 centavos hanggang 50 centavos at sa kerosene naman ay 10 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Ayon naman kay Department of Energy Oil Industry, ang pagtaas po ng presyo ay dulot po yan ng galaw sa pandaigdigang merkado ng langis. Ang opisyal na anunsyo ng mga oil companies ay inaasahang ilalabas naman sa araw ng Lunes at ang mga bagong presyo ay magiging epektibo sa araw ng Martes. Muling iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court or ICC sa Pilipinas bilang isang estado, kundi sa mga individual na may kasong kaugnayan sa international humanitarian law. Sa isang pagdinig po ng Senate Committee on Foreign Relations, ipinaliwanag po ni Remulla na bagamat hindi sakop ng ICC ang bansa, may bisa pa rin ang mga alituntunin ng international humanitarian law. Binigyan din niya ang Republic Act No. 9851 na nagtutulak sa Pilipinas na sumunod sa pandaigdigang legal na pamantayan sa paghawak ng seryosong krimen. Tinalakay ito matapos questionin ni Senator Amy Marcos ang bisa ng jurisdiksyon ng ICC sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11, 2025 lalo't umatras na ang bansa mula sa Rome Statute noong 2018. Ayon naman kay Remulla, hindi maaring pilitin ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Ngunit ang mga Pilipino inaaksahan ay kailangang harapin ang proseso ng walang suporta mula sa gobyerno. Bumaba ang bilang ng inangkat na bigas sa unang 3 buwan ng ngayong taon o 2025. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Mula Enero hanggang Marso 13, umabot po sa 641,000 na metric tons ang naipasok na imported na bigas. Mas mababa po yan ng 1.2 milyong metric tons kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mas mataas po ang rice imports noong 2024 dahil po yan sa epekto ng El Nino na nagdulot yan ng mababang produksyon. Noong 2023 at 2024, nanguna ang Pilipinas sa pag-aangkat ng bigas sa buong mundo. Idineklara naman po ng Malacanang ang Abril 1, 2025 bilang regular holiday sa buong bansa upang gunitain ng Idil Fitr ang pagtatapos po ng Ramadan. Pinirmahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 839 nitong Webes, batay po yan sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ayon sa proklamasyon, layunin nitong bigyang pugay ang mga kapatid na Muslim sa kanilang mahalagang pagdirigma. Ang deklarasyon po ay alinsunod sa Republic Act 9177 na nagsasaad na ang Idil Fitr ay isang regular holiday sa Pilipinas. Tatlong weather system po ang magdadala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ngayong Biyernes. Ayon po yan mismo sa 5 o'clock AM weather forecast ng Pag-asa. Dahil po sa umiiral na shoreline, maasahan pa rin po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa parte po ng Visayas, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate at Dinagat Islands. Posible rin po ang mga panandaliang thunderstorm sa mga naturang lugar. Samantala, ang easterlies naman po ang siyang nagdudulot ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa parte po ng Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at dito po sa parte ng Palawan. Inaasahan din po ang pabugso-bugsong ulan at pagkidlat, pagkulog sa iba pang bahagi ng ating bansa. Bukod dito, ang northeast monsoon naman o yung amihan ay magdadala po ng maulap na panahon na may mga kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad na mga may hinang mga pag-ulan ang mararanasan sa parte po ng Metro Manila at natitirang bahagi po
ng Luzon. Pinapayuhan po ang publiko na magdala po ng payong at maging handa sa posibleng biglaang pag-ulan, lalo na po sa mga lugar na maaaring makaranas po ng thunderstorm.